Hey, Pinoy Adventure Rider here. Gagawin natin, prepare natin yung CB. Of course, nakita nyo naman, tinanggal na natin yung mga bag dito. Dito, nagkaroon ako ng break dito, kaya pala nung huling biyahe natin, sumento ako. Ito, yung bakal na to. Naputol. Ito. Itong bakal na to, hindi ko napansin. Siyempre DIY, no? Ito. Ang nagamit ko parang yung sheet metal lang. Hindi actually solid metal. May peltan ko na. Gumagalaw ng gano'n, no? Ngayon hindi na. Pero sa biyahe natin ngayon ng Tinggalan, hindi ko lalagyan to ng bag. Yun ang payo sa akin ng mga tao doon na nakarating na, no? So, enduro type backpack. Kung maglalagay ka ng bag dito, kailangan nakatali lang siya. Hindi siya yung parang U-box na, kasi yung U-box, diba, may locking system dito, diba, gumagalaw-galaw. Kailangan steady lang. So ngayon, as you can see, hindi naman na magandang kondisyon ng mga gulong. Look. Siguro sa city, pwede pa yan pagtsagaan. Hindi pa naman totally bald tire. And here, ito rin, oh. See? Pag tinignan mo naman, meron pa naman sa gilid, kaya lang saklap yung gitna. Wala na, oh. Yung gitna. Diyan ako dumudulas. So ang gagawin natin, palitan natin less than 1K. Siguro 1K yung nakuha ko is this one Raptor layer tire. Raptor 3.0 by 17 Raptor. So papalitan natin siya harap likod with tube. Sarap sana kung tubeless, kaya lang mahal. Walang sponsor. Alam nyo naman ako, katipid. So ito muna, 900 plus din to. So ako na magpapalit. Kasi ako naman nagpapalit lagi niyan. Pinag-aralan ko talaga yan. Masakit sa katawan. Hindi ko i-advise sa inyo. Pero kung sakasakali, kailangan nyo gawin. Kailangan nyo itong mga to. Tapos may pampadulas. Ang pampadulas nito ay sabon. Dati yung iba nakikita ko mekaniko oil, hindi dapat oil kasi yung oil kumakain siya ng goma. Kaya nakakompromise yung interior. Madali siya mabutas kasi kumakain ng goma yung oil. Maski mga sealant. Kaya ginagamit talaga either water or soapy water. Ganun lang. Kasi kailangan pampadulas eh. Kaya syempre rubber tire to. Oras na may stock ka doon, syempre rubber, pipigilan niya yung paghatak mo palabas dito. Diba? Basta ang importante lang talaga sa mga gulong, ito malambot. Itong gilid, kailangan makontrol mo siya. Pag di mo siya makontrol, hindi mo siya mapapalitan. Pupunta ka sa machine. No? Pero tignan naman yung ano nito. Gumamit na rin ako nito dun sa 135. Hindi naman din siya the best sa traction kasi nga mura. Para siyang iba pa rin talaga yung mamahalin yung mga ginagamit ng pang sport, no. Ngayon, hindi naman din sobrang hirap, hindi rin naman sobrang dali, pero at least yung knowledge na alam nyo pagpalit, malaking bagay na yun. Para kung sakali makakita kayo ng help, turo nyo sa kanya kung paano papalitan. Kasi tandaan nyo, this is for survival or mag-isa ka lang, no? Hindi sabihin na laging nandyan yung may alalay ka, no? O meron ka perception, signal, ganun. Kasi importante marunong ka, lalo na yung mga D-tube. Pag D-tube kayo, kailangan marunong kayo na ito dahil talagang papalit ko ng interior. Ito siya. Ayan. Ito yung mga tires natin, no? So yung tires natin, naka-align na yan, no? Left and right. Kagaya nito. Millimeter na lang ang distansya sa sobrang laki kasi ng gulong. Para millimeter na lang ang distansya yung sa kadena. So, oras na itong axle, itong ehe. Ito eh, mahabang nut eh. Dan sa kabila. Oras na ito, malusin up mo to, bubunutin mo yan. Pupukpukin mo sa kabila ng konti. Pag nilusin up yung nut, tapos babatakin mo to, malalaglag na yan.
Ngayon yung alignment niyan, hindi na yan mamimisalign kasi ang alignment niyan dito nakasalalay oh. Dito. So wala ka ng problema sa alignment. Talagang pag binaklas mo yan, pagbalik mo, babalik yan kasi may aligner ka eh. Itong mga aligner niyan. Ngayon, bubukas to dahil itong chain itong sprocket, rear sprocket, nakadikit yan dun sa rubber damper. May rubber damper dun. So ito meron siyang casing dyan, lalagyan ng sprocket, tapos may rubber damper. Yun ang may contact dito sa alloy rims. Pagbukas na, sa kabila naman yung drum brake. Dahil drum brake to eh. Sa kabila naman yan yung drum brake. Pero malalaglag na yan oras na matanggal yung no, ito. Itong axle. Sige, papakita ko sa inyo. Maglakbay tayo, kita-kits tayo sa Pinas, ang ganda ng mga tanawin na tao, kakaiba mga putahit pakikitungo. Tara na, hanggang malaglag ang gulo. Vroom vroom, hindi masasayang bawat sentimo. Ayan o. Pag bumukas na, lilitaw na yung brake pads, no? So pwede nyo nang linisin. Minsan may oil yan or putik. Kasi ito naman yung dampers. Ito yung mga rubber dampers na nakakabit sa alloy. Doon sa rim. Yan ang nakakontak dito. Sa sprocket na to. Kaya wala siyang kaldag. Kaya walang sound kasi rubber ang nagpo-propel ng gulong, rubber. Hindi siya actually metal to metal. Ngayon sa scooter, sa tingin ko lang napaka siyang scooter. Sa scooter palagay ko yung belt. Yung belt niya ang nagdadump. Ito hindi. Chain kasi, di ba? Bakal to bakal. So, sana ba ako? Nakakapagod din to, kaya lang. Kailangan mag-practice kasi ganito mangyayari sa'yo pagka nag-isa ka. Di ba? Kailangan mag-practice. Minsan nakakalimutan ko na nga eh. Kapagod din kasi. Nandiyan lang yung vulcanizing. Stars now. Yeah. It's time to dig. It's time to dig. Wala na, Chu. Ay grabe, may dagat pa rin, oh.